signs na ikaw lang ang nagmamahal sa relasyon ninyo. Yes, or yung isang tawag natin dyan na pinaka-common is one-sided relationship. Ibig sabihin ay isa lang po yung nagmamahal. Okay, isa lang po yung nagtataguyod ng relasyon, isa lang po yung kumakapit, or in short, parang isang tao lang yung nagmamahal talaga. And then yung partner mo is walang pakialam naman talaga sa'yo, na hindi ka naman talaga minamahal. So ito mga utol, okay, bago pa mahuli yung lahat, na habang maaga pa ay maagapan mo na or makaalis ka sa situation na ito. So ito, wag na nating papatagalin pa. Yung una sa lahat is, ikaw pa humihingi ng sorry. Ito, kapag alam mo na alam naman ninyong dalawa talaga na siya itong may kasalanan, and then kapag ikaw pa itong humihingi ng sorry utol, sinyalis po yan na ikaw lang itong nagmamahal sa inyong dalawa. Na siya talaga is wala namang pakialam sa'yo. So kapag ganito utol, yes, one-sided po yung relationship ninyo. Okay? And then ito yung pangalawa is kapag nag-beg ka ng atensyon niya. Yes, like yung tipong kinukuha mo yung atensyon niya na babe, kailan mo ko kausapin, mag-reply ka naman babe, parang masyado ka nang busy. So kapag ganito utol, yung nagiging actions mo towards sa kanya ay talagang nakukulangan ka. Yes po, totoo po yan. And then, that's why nagkakaganito kasi yung partner mo is hindi ka naman talaga minamahal. Wala naman talaga siyang pakialam sa'yo. That's why ikaw lang itong nangangailangan ng oras niya, ikaw lang itong kumukuha ng atensyon niya, kasi po, one-sided yung relationship ninyo. Okay? So yon. And then ito yung pangatlo natin is, ikaw na palagi nag-e-initiate. Yes. Na ikaw lang naman itong kumikilos talaga sa relasyon ninyo. Na kung hahayaan mo is talagang siseb lang yung relationship ninyo. Na siya mismo ay walang pakialam. Yes, na ikaw pa itong nagre-reach out sa kanya. Ikaw pa itong nag-good morning. Ikaw pa itong nag-I love you sa kanya. Ikaw mismo kagaya niyan, like for example, babae po kayo. And then ikaw pa itong nag-e-initiate. Ikaw pa itong nag-I love you. Ikaw pang nangunguna na mag-I miss you. Ikaw pa itong palaging nangunguna mag-message, mag-contact or mag-reach out sa kanya. Yes po utol, gawain sana yan ng lalaki. So ngayon kung hindi po ito nagagawa ng partner mong lalaki, nakukulangan ka sa atensyon niya, ang talagang magiging reactions mo dito is mag-initiate ka or pangunahan mo siya. Kasi hahanap-hanapin mo yung atensyon niya. Hahanap-hanapin niya yung pag-reciprocate. Yes, na kung ano yung ginagawa mo is dapat masuklian niya din. So again, kapag nangunguna ka na utol, sinyalis po yan na ikaw lang itong nagmamahal talaga. Okay? And then ito, yung pang-apat natin is, hindi na siya nag-e-effort. Yes, kung napapansin mo sa ngayon, na parang wala na siyang pakialam talaga sa'yo, hindi na nag-e-effort, yes, yung tipong pinapabayaan ka na siya pa ito minsan nagsasabi na kaya mo na yan, ikaw na muna dyan kasi sobrang busy ko ngayon. Yes, yung tipong wala na talagang pakialam sa'yo. Na parang ikaw na lang itong kumikilos sa relationship ninyo. Hindi na nga nagyaya sa'yo ng date, hindi ka na binibigyan ng regalo, hindi mo malang masuyo, or yun na nga, yung tipong hindi ka na tinutulungan. Yes utol, kapag ginaganito ka na ng partner mo, for sure, ikaw na lang itong nagmamahal. Okay? So yon. And then ito, yung panglima natin is, okay siya kapag may kailangan. Yes, marami to. Or maraming ganitong situation na nagiging okay lang, lalong-lalo na sa mga kalalakihan, nagiging okay lang yung lalaki kapag may kailangan sa babae. Lalong-lalo na talaga kapag yung babae yung may kinikita or yung may source of income. Yes, binibigyan yung lalaki, babe, ito para sa'yo. And then yung lalaki is palaging nagpaparinig, babe, pwede mo ba akong bilhan ng motor? Is sa ngayon naging malambing siya, naging masipag, kasi yun nga pala is may kailangan. So kapag ganito utol, na napapakinabangan ka lang naman niya hindi dahil sa pagmamahal, one-sided po talaga yung pagmamahalin ninyo. Na minamahal ka lang ng lalaki dahil sa pera mo. Okay? Hindi naman talaga pagmamahal yun kundi ginagamit ka lang. So yun. And then ito, yung pang-anim natin is, syempre, walang iba kundi kapag nagloloko. Yes, kapag nagloloko yung isang tao, hindi pong wala ng respeto sa'yo, yes, may lamat na, sinisira na yung tiwala mo, sinyalis din po yan na hindi ka namin namahal niyan. Kasi wala siyang respeto Wala siyang pakialam sa nararamdaman mo.
Wala siyang pakialam kung masasaktan ka man. Yes, basta yung sa kanya is magiging happy siya, magiging satisfied siya na kung sa kahit kani-kaninong babae. Pero ikaw ngayon is parang hinahayaan niya lang na bahala ka kung masaktan ka man dyan. Yes, so kapag ganito utol ito sinyalis talaga ito na kapag niloloko ka ng partner mo, one-sided po yan na ikaw lang talaga itong naghahabol, ikaw lang naman itong nagmamahal sa kanya, na ikaw lang naman itong nag-alala sa kanya or nag-aalala sa kanya. Pero pagdating sa kanya is wala talaga siyang pakialam sa'yo. That's why nagloloko or niloloko ka lang. So yun. And then ito, yung pang-pito natin is hindi na nag-a-update. Yung tipong palagi nang umiiwas or nakakalimutan ka na niya, hindi ka na sumasagi sa kanyang isipan, hindi na siya nag-a-update, na kung dati is nag-a-update naman palagi. Pero kung kailan nakuha niya na yung gusto niya sa'yo or yung kagustuhan niya, kagaya nga niyan sa natalik or naikama ka na niya, or nakuha niya na yung pera na kailangan niya rin sa'yo. So kung yun lang naman ang kailangan niya utol, hindi yung pagmamahal mo, ay talaga makikita mo yung pagbabago ng partner mo. Na oy, teka lang, bakit parang wala na siyang gana sa akin? Bakit parang hindi na siya nag-a-update? Para palagi na siyang umiiwas sa akin. Yes, kapag ganito utol, ikaw lang naman talaga yung nagmamahal dito. Na pagdating sa kanya is wala siyang pakialam sa'yo. That's why wala siyang pakialam. Kaya nga hindi na siya nag-a-update sa'yo So yun. And then ito, yung pangwalo natin at saka yung pinakahuli sa lahat, kundi wala kang peace of mind. Yes, ito talaga yung pinaka madaling paraan para malaman mo kung nasa healthy relationship ka ba or hindi. Kapag wala kang peace of mind utol, isa lang din po yung ibig sabihin dyan, kundi ikaw lang itong nagmamahal. Kasi hindi ka nabibigyan talaga ng peace of mind, ng kapayapaan, once na yung partner mo is hindi ka minamahal. Iba kasi kapag nagmamahalan kayong dalawa may pag-alala, may pag-asikaso, may pagtutulungan, may respeto. So, hindi ka mabibigyan ng pasakit utol. Napakasarap sa damdamin kung yung partner mo rin mismo ay minamahal ka. Nagre-reciprocate sa ginagawa mong pagmamahal sa kanya. Yes. So kapag hindi kanya minamahal, ay talagang makakaramdam ka ng sakit sa ulo. Makakaramdam ka ng ikakabalisa, ng ikakapraning, yung tipong hindi ka makatulog. Kasi wala kang tiwala sa taong ito na minamahal mo. So ngayon, minamahal mo yung taong wala ka namang tiwala dahil siya din mismo ay gumagawa ng kalokohan. Wala siyang pakialam sa nararamdaman mo kung masasaktan ka man o hindi. So again utol klarong-klaro po ito na sinyalis talaga na once na wala kang peace of mind sa isang relasyon ay wala ka po sa healthy relationship. Kundi yung partner mo talaga ay isang barumbado, manloloko, sinungaling, or manggagamit lang talaga. That's why sumasakit yung ulo mo. So yun po, once na wala kang peace of mind, yes, one-sided po yung relationship ninyo na ikaw lang naman itong nagmamahal sa kanya. Okay? So yun po mga utol, ngayong alam nyo na, or let's say naranasan nyo yung ganitong gawain, halos lahat talaga sa naibanggit natin, yes, huwag yun nang patagalin pa utol na mag-aksaya pa kayo ng maraming oras, ng maraming pera, or sa pagtatalik din na wala namang palang kasiguraduhan or kahahantungan yung relationship ninyo. So talagang mag-aaksaya ka lang ng panahon mo na sana mailalaan mo pa ito sa bagong parating na para talaga sa'yo. Okay? So lang po mga utol maraming salamat. So by the way, sa mga gusto pala akong makausap, PMS Daki lang sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Okay? Maraming salamat So ingat kayo. God bless and babush! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lang